Nagsisimula ang kwento ng isang araw, habang nag-aaral sa aklatan ay tumunog ang telepono ni Xin Yao. Pagkasagot niya ay binalaan siya ng isang lalaki sa kabilang linya na may paparating na tao para sa kanya. Bigla na lang ay napaligiran si Xin Yao ng apat na lalaking nakasuot at mukhang wala silang dalang candy. Kaya tumayo si Xin Yao at tumakbo patungo sa pintuan, subalit may ahenteng humaharang sa daanan niya kaya napilitan siyang tumakbo sa pasilyo. Sa wakas ay nakakita siya ng isang closet kaya binuksan niya ito at ikinandado ang sarili sa loob para takasan ang mga ahente, kaso ngayon ay wala na siyang mapupuntahan. Sinimulan ng mga ahente na subukang sirain ang pinto at si Shen Yao ay labis na natatakot, kaso nang tila wala ng pag-asa ay sinabi ng lalaking tumawag na binalaan siya na tumingin sa likod. Sa likuran niya ay may lumulutang na blob ng dilaw na enerhiya at may kamay na lumabas para hawakan siya. Kaya't ipinikit ni Xin Yao ang kanyang mga mata at hinintay ang hindi maiiwasan at nang mabuksan ng mga ahente ang pinto, wala na si Xin Yao dahil siya ay dinala ni Wong at ang lalaking tumawag para babalaan siya tungkol sa mga ahente. Sa ngayon ay sinusubukan ni Wong na ilayo siya sa mga ahente hanggat maaari. Kaya ginagawa niya ang bawat galaw sa libro ng Parker, gayunpaman ay may lihim na sandata ang mga ahente para labanan si Wong. Binabaril si Wong mula sa ere at kahit papaano ay hindi masyadong nasaktan, pero hindi niya magagawang makatakas sa mga ahente sa ganitong paraan. Kaya inilapag niya si Xin Yao at nagtayo ng hadlang upang protektahan siya habang naghahanda siya para sa laban. Tumalon siya mula sa gilid at paglapag niya ay tinamaan niya ang isa sa mga ahente ng suntok na tiyak na nagpabago ng kanyang pandinig. Lumapit ang isa pang ahente para umatake kaya tinulak niya ito palayo habang iniiwasan ang dalawa pang ahente. Sa kalaunan ay may isa sa kanila na nagawang supuhin si Wong at ngayon na hawak na nila siya ay dinala si Wong sa ere, matapos ang maiksi na pakikipagsapalaran sa ere at nagawa ng lalaki na ihampas si Wong sa isang gusali kasama ang tulong ng kanyang tatlong kasamahan. Ngunit nang mawala ang alikabok ay knock-out ang lahat ng tatlong kasamahan, si Wong at sa kabilang banda ay ayos lang, ngunit sigurado akong mayroon kahit 10 inosenteng tao ang namatay sa gusaling iyon. Mayroon pa ring ahenteng haharapin ni Wong kaya lumutang siya palabas ng gusali at tinanggal ang kanyang coat dahil seryoso na ang laban. Pagod na ang ahente sa pagsayang ng oras kaya nagpasya siyang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas at kinuha ang isa pang gusali para gawing projectile. Marahil ay nais ng mga tao sa gusaling iyon na sana'y nag-absent na lang sila sa trabaho ngayon at nang ihagis ng ahente ang gusali kay Wong, kaso lang walang kahirap-hirap at sinalo ito ni Wong gamit ang kanyang kapangyarihan. Pinaghiwa-hiwalay ito at ibinalik ang mga blok sa ahente. Sinubukan ng ahente na ipagtanggol ang kanyang sarili ngunit sinira ni Wong ang lahat ng mga blok hanggang sa maganap ang isang malakas na pagsabog. Nagpadala kay Wong at sa ahente sa isang salaming bersyon ng mundo at naiinis si Wong na naging ganito ang pangyayari dahil magdudulot ito ng maraming problema para sa kanya, ngunit kailangan pa rin niyang harapin muna ang ahente. Binunot ng ahente ang kanyang baril at itinutok ito kay Wong at di sigurado kung ano ang iniisip niya kung ano ang magagawa ng baril kung kakasalo lang ni Wong ng isang gusali kanina lang, ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga dahil hindi gumagana ang baril sa dimensyong ito at wala na ring oras si Wong. Nagsimulang pumalibot sa kanya ang dilaw na enerhiya at habang ginagawa ito ay itinulak nito ang ahente pabalik sa tubig. Nagsimula nang umatras ang oras at umaasa si Wong na maaaring magbago ang mga bagay sa susunod na loop, sa huli ay bumalik sa normal ang lahat at nagising si Xin Yao sa kanyang desk sa aklatan. Wala siyang maalala sa mga nangyari at nakita niya ang isang batang Wong na nakatayo sa tabi niya, humihingi ng tulong dahil hindi niya maintindihan ang kanyang takdang aralin sa matematika. Dumaan ang mga taon at ngayon ay nasa isang high school mixer sila at naglalaro sila ng Jenga at oras na ni Xin Yao na gumalaw, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata ni Wong at naguluhan siya at nagkamali, bilang bahagi ng laro at kailangang ibunyag ng sino mang magpabagsak ng tore ang isang sikreto kaya tinanong ng grupo si Xin Yao kung sino ang kanyang crush. Ngumiti siya nang marinig ito kaya't nagsimulang asarin siya ng kanyang mga kaklase dahil imposible raw na magustuhan siya ni Xin Yao. Isang plain-looking NPC kaso sa gulat ng lahat ay kasama na si Wong at inamin ni Xin Yao na totoong gusto niya ito at malinaw niyang sinabi na hindi siya nagbiro, dahil gusto na niya ito simula pa noong unang araw na nagkita sila noong middle school. Labis na nasorpresa si Wong dahil ang pag-amin ni Xin Yao sa kanya ay parang isang panaginip na nagkatotoo, sana ito na ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay ngunit pagkatapos ng mixer, siya ay kinidnap at kasalukuyang binubugbog sa tabi ng ilog.
Hindi pa niya nakikilala ang alinman sa mga taong ito sa kanyang buhay at nalaman ni Sunjun na gusto ni Shin Yao si Wong at hindi niya ito matanggap, sa halip na harapin ang katotohanan at dinala niya si Wong sa ilog at pinagbantaan siya ng kanyang mga tauhan na papatayin. Kilala ni Wong si Sunjun bilang pinuno ng isang kilabot na gang at naalala niya na lagi itong nanggugulo kay Shin Yao. Naintindihan ni Wong ang nangyayari ngunit wala siyang magawa laban sa dami ng kalaban. Tinawagan ni Sunjun si Shin Yao gamit ang telepono ni Wong at pinakita sa kanya ang kaawa-awang kalagayan ng kanyang mahal. Nagulat si Shin Yao sa nakita at sumigaw si Wong kay Sunjun na huwag siyang idamay dahil ayaw niyang mag-alala ito para sa kanya. Kaso desidido si Sunjun na ipakita kay Shin Yao ang pagkapahiya ni Wong. Sinabi niya kay Wong na isa siyang talunan at walang karapatang makipag-date sa isang perpektong tulad ni Shin Yao. Inutusan niya si Wong na mangako na hindi na siya makialam kay Shin Yao, kung hindi ay itatapon siya ni Sunjun sa ilog at maaaring piliin ni Wong ang madaling daan at nangako na hindi na siya makikipag-usap dito, ngunit hindi niya kayang tradorin ito. Kaya sa halip ay binangga niya ng ulo ang taong humahawak sa kanya at sa kasamaang palad, dahil sa lakas ng bangga at nakawala ang taong humahawak sa kanya kaya nahulog si Wong sa ilog. Nagpanik si Sunjun dahil hindi niya talaga balak patayin si Wong. Gusto lang niyang takutin ito para hindi na lumapit kay Shin Yao at nagmadali siyang tumawag kay Wong para malaman kung ayos lang ito, ngunit walang sumasagot kaya't marahil patay na si Wong at ibig sabihin, nakagawa si Sunjun ng pagpatay at pinanood ito ni Shin Yao. Sa ilalim ng tubig ay nalulunod na si Wong ngunit hindi niya sinubukan na iligtas ang sarili dahil para sa kanya, kung hindi niya mapoprotektahan ang mahal niya at wala nang saysay ang mabuhay, habang bumabalik sa kanyang alaala ang kanyang buhay at nakakita si Wong ng larawan ng kanyang kabataan. Tumakbo siya palayo sa isang away at ayon sa pamantayan ng middle school, nawasak nito ang lahat ng kasikatan na dati niyang tinatamasa at upang lalong ipamuka ito, narinig niya ang pag-uusap ng dalawang babae kung gaano siya kaduwag noon. Tumagal ng ilang oras at pagkatapos ng araw ng eskwela ay umuwi na ang lahat ngunit si Wong ay naiwan at patuloy na nag-iisip. Sa wakas ay lumabas si Shin Yao sa gate ngunit huminto siya nang mapansin niya si Wong na nakaupo sa tabi ng gate, kaya tinanong niya ito kung ano ang problema. Nanatiling tahimik si Wong kaya inisip ni Shin Yao na baka nakalimutan niya ang kanyang payong at nag-alok na i-share ang kanya para magkasamang umuwi. Tumanggi si Wong sa alok niya at sinabing mag-isa siyang uuwi, kaso pinapaalala sa kanya ni Shin Yao na umuulan pa rin at wala siyang payong kaya mabasa siya. Napagtanto ni Wong na tama siya kaso sinabi niyang maghihintay na lang siya hanggang tumigil ang ulan. Naisip ni Shin Yao na talagang nakakatawa si Wong ngunit napansin niya ang isang sugat sa braso nito kaya hiniling niya na ipakita ito sa kanya. Sa simula ay tumanggi si Wong ngunit sinabi ni Shin Yao na gusto lang niyang tumulong na gamutin ang sugat. Sa wakas ay pumayag si Wong kaya't nilagyan ni Shin Yao ng benda ang braso niya at hinalikan ito para mas mabilis ang paggaling. Sa sandaling iyon ay naisip na ni Wong ang susunod na 50 taon ng buhay niya kasama ito at nagpasalamat siya sa tulong niya. Mula noon sila'y naging hindi na mapaghiwalay. Bumalik sa kasalukuyan at nagising si Wong sa tubig at napansin niya ang isang ilaw na nagmumula sa ilalim ng ilog. Lubha na siyang lumubog para makabalik pa sa ibabaw bago siya malunod kaya't nagpasya siyang ituloy ito at lumangoy pababa para tingnan ang ilaw bago siya mamatay. Pagdating niya sa ilalim ay nakakita siya ng isang maliit na kumikinang na cube at kinuha niya ito at bago pa man niya naunawaan ang nangyayari, na-activate ang cube at pumasok sa kanya at biglang nakaramdam si Wong ng matinding sakit sa buong katawan niya. Ilang sandali lang siya ay na-teleport palabas ng tubig at nagsimulang maglakbay sa isang wormhole na nagdala sa kanya sa gitna ng isang cube. Nang magising si Wong ay nagpanik siya dahil kalalangoy lang niya at muntik na siyang malunod. Nakahinga siya ng maluwag dahil nabubuhay siya kaso wala siyang ideya kung nasaan siya o kung paano siya nakarating doon. Biglang lumitaw sa harapan niya ang isang sistema at inanunsyo na si Wong ay may kapangyarihan na ngayon na gumuhit ng 15 metro na radius sa paligid niya, at sa loob ng lugar na iyon ay maaari siyang mag-teleport sa anumang lokasyon kaagad. Hindi ito makatotohanan para kay Wong dahil hindi siya naniniwala na totoo ang teleportation. Ngunit sa susunod na sandali siya ay na-teleport ng hindi niya gusto at lumitaw siya sa itaas ng langit sa ibabaw ng kanal, at muling nagpanik si Juan dahil mataas siya at nag-aalala siyang baka mahulog siya sa kapahamakan, ngunit lumulutang siya kaya ligtas siya. Nang kumalma na siya ay tumingin siya sa lupa at napagtanto niyang desperadong hinahanap siya ni Sunjun sa tubig dahil nag-aalala itong baka napatay niya si Wong, at nakakatawa ito para kay Wong ngunit ilang segundo lang ang lumipas.
na-teleport siya sa isang bagong lokasyon. Nakaramdam si Sunjun na may tumitingin sa kanya mula sa langit, kaya't tinanong niya ang kanyang mga tauhan kung may narinig ba sila, ngunit inisip nila na maaaring imagination lang iyon ni Sunjun, kaya sinabi niya sa kanila na ipagpatuloy ang paghahanap kay Wong. Samantala si Wong ay na-teleport sa isang walang laman na silid-aralan sa kanyang paaralan. Ngayon ay sigurado siya na talagang makakapag-teleport siya, kaso hindi niya maintindihan kung paano niya nakuha ang kapangyarihang ito. Biglang nagsalita ang sistema at sinabi kay Wong na patuloy niyang na-activate ang kanyang kakayahang mag-teleport. Nagsimula ng mag-alala si Wong at inisip niyang baka baliw siya dahil may naririnig siyang mga boses sa kanyang ulo, subalit itinama siya ng sistema dahil nasa loob ito ng katawan ni Wong at hindi sa ulo. Hindi pa rin ito nakapagbigay ng ginhawa kay Wong kaya't binanggit niya rito na lumabas sa kanyang katawan, pero hindi siya pinansin ng sistema at binalaan siya na may papalapit na tao. May isang kawani na lumalakad patungo sa silid-aralan dahil narinig niya ang isang kakaibang ingay mula sa loob, kaso nang buksan niya ang pinto at ang nakita lang niya ay isang walang lamang silid-aralan na may bula ng tubig sa sahig. Nakabalik si Wong sa kanyang bahay kaya't nagpasya siyang maligo upang mag-relax, at pagkatapos niyang maligo, kinuha ni Wong ang kanyang telepono at sa hindi inaasahang pagkakataon, gumagana pa rin ito kahit kasama niya ito sa ilalim ng ilog. Ang unang ginawa niya ay tawagan si Xinyao upang ipaalam sa kanya na nabubuhay siya, at pagkasagot ni Xinyao, agad siyang nagtanong ng may pag-aalala kung ayos lang ba siya. Sinabi ni Wong na ayos lang siya, subalit sa palagay ni Xinyao ay lumampas na si Sunjun sa limitasyon. Kaya tinanong niya si Wong kung dapat ba nilang i-report si Sunjun sa pulisya, at sa totoo lang, dapat sana'y tumawag na ng pulis si Xinyao nang makita niyang nahulog si Wong mula sa tulay, kaso binanggit ni Wong na walang pangangailangan. Nakatakas siya nang hindi siya nakikita ni Sunjun. Kaya sa ngayon ay malamang na patuloy pa ring hinahanap ni Sunjun ang katawan ni Wong sa ilog at nag-aalala sa posibleng oras ng pagkakakulong na maaari niyang harapin, dahil maraming nangyari ngayong araw ay iginiit ni Wong sa kanya na magpahinga muna at ibinaba ang tawag. Humiga siya sa kama at nag-isip kung ano ang gagawin niya tungkol sa kanyang sistema dahil walang maniniwala sa kanya kahit sabihin niya ito. Bigla ang lumitaw muli ang sistema at tinanong kung kumalma na ba si Wong, at tinanong ni Wong kung bakit ito patuloy na sumusunod sa kanya, pero ipinaalala ng sistema na bahagi na ito ng kanyang katawan kaya hindi siya makakalayo dito. Pagkatapos ay inactivate ng sistema ang cube at muling nahigop si Wong dito, at ipinaliwanag ng sistema na nakapagtatag ito ng koneksyon sa katawan ni Wong. Sa madaling salita ay nakatali na si Wong dito habang buhay at ginagawa siyang user ng Heradric Cube Universal System, at sa extension, ito ang master ng sistema. Hindi pa rin lubos na naiintindihan ni Wong ang lahat kaya't tinanong niya ang sistema kung nasaan siya. Ipinaliwanag nito na nasa macro space siya sa loob ng cube, at kahit na ang cube ay 3 cm lang ang laki ay mas malaki ang espasyo sa loob nito. Alam ni Wong na nagsasabi ng totoo ang sistema. Kaya tinanong niya ito kung bakit ito nag-aabala na tulungan ang isang tulad niya, at sinabi ng sistema na dahil gusto nitong matupad ang kanyang pangarap at ang pangarap na maging hari ng mundo. Nakita natin na sinusubukan ni Wong na mag-practice ng kanyang teleportation kasama ang sistema, ngunit bigla siyang naubusan ng enerhiya kaya muntik na siyang mahulog mula sa gilid ng isang gusali. Sinabi ng sistema sa kanya na halos naubos na ang reserba nitong enerhiya kaya kailangan nitong limitahan ang teleportation sa 1 beses kada minuto. Nagpasya si Wong na magpahinga muna sa pag-practice ng teleportation dahil delikado kung maubusan siya ng enerhiya habang nasa 1,000 talampakan sa ere. Sinabi ng sistema sa kanya na may mas ligtas na paraan para mag-practice dahil sa teorya, dapat ay magagamit niya ang kanyang kapangyarihan para makita ang lahat sa loob ng 15 metro. Nagpasya siya na subukan ito, at gamit ang kanyang bagong kapangyarihan at nakita niya ang kanyang silid tulugan, isang mag-asawa sa kama at isa sa kanyang mga kapitbahay habang ito ay nasa bathtub. Nadama niyang mali ito kaya itinigil ni Wong ang paggamit ng kapangyarihan sa kanyang apartment building at sinubukan niyang eskan ang hardin sa halip, kaso kinabahan siya nang magtama ang mga mata nila ng isang pusa. Bumagsak si Wong sa kanyang mga tuhod kaya binalaan siya ng sistema na kung patuloy niyang gagamitin ang kanyang teleportation at sensory enhancements, mauubusan siya ng enerhiya at para sa isang baguhan, magaling si Wong sa pagkontrol ng kanyang mga kapangyarihan. Subalit hindi sanay ang kanyang katawan na gumamit ng napakaraming enerhiya kaya nawalan siya ng malay,
Makalipas ang ilang oras at nagising si Wong sa kanyang kama at napagtanto niyang maaaring nasobrahan siya sa training kagabi kaya magiging mas maingat siya mula ngayon. Binalik siya ng sistema sa kanyang silid matapos siyang mawalan ng malay dahil kailangan niya ng maraming pahinga. Biglang napagtanto ni Wong na hindi na niya marinig ang boses ng sistema sa kanyang ulo at nagtanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ng sistema na ang pananatili na nakaban sa katawan ni Wong ay gumagamit ng enerhiya at hindi nito hahayaang mamatay si Wong sa pagkaubos ng enerhiya dahil mawawala rin ito. Naintindihan ito ni Wong at nahirapan pa rin si Wong na maniwala na mayroon na siyang superpowers ngayon. Sinubukan niyang maghanap ng impormasyon tungkol sa cube sa internet ngunit sa kasamaang palad, wala siyang nakitang paliwanag para dito kaya kailangan niyang matutunan ito sa sarili niya at bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Yao na nagtatanong kung gusto niyang magtanghali kasama siya kinabukasan. Na-excite si Wong sa una kaso naalala niya ang ginawa sa kanya ni Sun Jun at nangako siyang pagbayarin niya ito pero hindi muna ngayon dahil mabilis siyang nauubusan ng enerhiya. Nagtanong siya sa sistema kung may paraan ba para madagdagan ang kanyang lakas. Sinabi ng sistema na mayroong built-in na automatic upgrade function at sa pamamagitan ng pagsipsip ng isang energy gem, maaaring lumakas si Wong at na-excite si Wong at nagtanong kung anong uri ng mga bato ang kailangan niya para sa upgrade. Sinabi ng sistema na maaari siyang gumamit ng mga bato at sa teorya ay maaaring may nakaimbak na enerhiya sa kahit anong random na bato, ngunit mas magkakaroon siya ng swerte sa paggamit ng mga bato tulad ng mahalagang charismatite sa estante, o ang walang presyo na singsing na brilyante ng kanyang ina. Hindi kayang gumamit ni Wong ng ganoong kamahal na mga bato para sa sistema, ngunit ipinaliwanag ng sistema na huwag siyang mag-alala dahil sa unang lugar, ang mga iyon ay hindi sapat ang enerhiya. Kaso nakahanap ang sistema ng isang hiyas sa labas na may sapat na lakas para magbigay sa kanya ng maayos na upgrade. Tinanong ni Wong kung nasaan ito at sinabi ng sistema na nasa hardin sa ibaba. Hindi na nag-aksaya ng oras si Wong at nag-teleport pababa na may hawak na pala. Pagkatapos ay tinanong niya kung saan siya dapat magsimulang maghukay, ngunit hinikayat siya ng sistema na subukan niyang hanapin ito sa kanyang sarili gamit ang kanyang spatial awareness, sulit subukan ito kaya't ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinimulang iskan ang lugar. Sa wakas ay may natagpuan siya malapit sa isang puno kaya lumakad siya doon at hinukay ito. Mahirap paniwalaan para kay Wong na may kapangyarihan ang batong ito dahil mukha lang itong regular na maliwanag na kulay kahel na bato, ngunit tiniyak sa kanya ng sistema na magagamit ito para sa kanyang upgrade. Tinanong ni Wong kung ano ang susunod niyang gagawin kaya binanggit ng sistema na ilagay ang hiyas sa kanyang inner cube. Pumasok si Wong sa espasyo ng cube at itinapat ang bato sa dingding at ilang segundo lang ay ito ay nasipsip. Nagulat siya na gumana ito at nagsimula na siyang makaramdam ng pag-agos ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ng sistema na tinataasan ng kapangyarihan ng bato ang lakas ni Wong ng dalawa at ang kanyang pagtitiis ng isa, at kung patuloy siyang sumipsip ng power stones at malaki ang maaaring pagbuti ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Kinabukasan ay tumunog ang alarm ni Wong kaya bumangon siya mula sa kama kaso inaantok pa rin siya dahil nagpalipas siya ng buong gabi sa paghahanap ng power stones. Bigla niyang naalala na kailangan niyang pumunta sa eskwelahan ngayon kaya nagmadali siyang maghanda at nagmadaling pumunta sa kanyang klase ilang minuto lang ang lumipas. Pagdating niya doon ay agad siyang kinumpronta ni Yao para humingi ng paliwanag sa mga nangyari kagabi. Ngunit napansin niyang nakatingin sa kanya ang lahat sa klase dahil naaalala pa nila ang pag-amin niya na gusto niya si Hong, kaya nagsimula silang asarin siya tungkol dito. Biglang nagkaroon ng tensyon sa pintuan dahil dumating si Sun Jun at ang unang ginawa niya pagdating ay utusan ang isa sa kanyang mga tauhan na sipin ang isang random na tao sa katawan. Maliwanag na pumasok si Sun Jun sa eskwelahan ng walang pahintulot dahil hinahanap niya si Wong. Nag-aalala si Yao kaso sinabi sa kanya ni Wong na kumalma at bumalik muna sa kanyang upuan. Nabalitaan ni Sun Jun na buhay pa si Wong kaya lumakad siya sa harap ng klase at hinanap kung nasaan siya. Pagkasabi niya ng pangalan ni Wong ay tumingin sa kanya ang lahat sa klase dahil lahat sila ay mga tsismoso. Sinubukan ni Wong na huwag pansinin ang problema at umaasang susuko na lang si Sun Jun at aalis. Ngunit napansin na siya ni Sun Jun kaya sinimulan nitong umakyat sa hagdan para lapitan siya at mukhang hindi makakaiwas si Wong sa laban na ito, subalit sa kanyang bagong kapangyarihan ay dapat kayang-kaya niya itong harapin. Para makasiguro ay tinanong niya ang sistema kung may magandang tsansa siya na manalo,
at sinabi ng sistema na madali lang ang laban na ito dahil ang average na combat power ng mga tao dito ay 5 at ang kasalukuyang combat power ni Wong ay 22. Biglang sinubukan ni Yao na kumbansihin si Sun Jun na itigil ito dahil ayaw niyang masaktan si Wong, ngunit lumapit si Sun Jun kay Yao at nagsimulang manginsulto kay Wong at binanggit niya kay Sun Jun na umalis na, ngunit si Wong ay pagod na sa kawalan ng respeto. Tumayo siya at humingi ng tawad kay Yao dahil hinayaan niyang mabastos siya ni Sun Jun ng matagal, ngunit sinabi niyang siya na ang bahala ngayon at na-offend si Sun Jun na iniisip ni Wong na kaya niya itong asikasuhin. Kaya hinawakan niya si Wong sa kwelyo at binalaan na papatayin siya, subalit ay hinawakan ni Wong ang braso ni Sun Jun at pinisil ito ng sobrang higpit na napaisip si Sun Jun sa kanyang mga desisyon. Sinabi ni Wong kay Sun Jun na kung ipagpapatuloy niya ang panggugulo sa kanila ni Yao, wala siyang ibang pagpipilian kundi pagsisihan niya ito subalit, naguguluhan pa rin si Sun Jun kung anong uri ng steroids ang ginamit ni Wong para magkaroon ng ganong lakas. Kaso biglang dumating ang guro ng klase at binanggit kay Sun Jun at sa kanyang mga tauhan na lumabas dahil hindi sila bahagi ng klase. Ayaw ni Sun Jun na tumawag ng pulis ang guro kaya pumayag siyang umalis kaso bago siya umalis, bumubulong siya kay Wong at sinabi na pumunta siya sa basketball court ng North City ngayong gabi kung ayaw niyang masaktan si Yao. Pagkaalis ni Sun Jun ay tinanong ni Yao si Wong kung ano ang ibinulong sa kanya ni Sun Jun pero iginiit ni Wong na hindi ito mahalaga, aksidente na sinabi niyang bigla siyang sumakit ang ulo kaya baka kailangan niyang magpaliban sa klase ngayong araw, samantala sa basketball court ay hindi pa rin maisip ni Sun Jun kung paano biglang naging sapat ang lakas ni Wong para mag-iwan ng pasa sa kanyang kamay. Iniisip niya na tsamba lang iyon dahil imposibleng ganoon siya kadalas mag-gym at nagsumpa siyang pagbayarin niya si Wong sa pagpapahiya sa kanya at ilang sandali lang, dumating si Wong sa basketball court at hinanap kung nasaan si Sun Jun. Nakita niya si Sun Jun na nakaupo sa itaas ng mga bleachers at tumawa ito dahil walang paraan para makatakas si Wong ngayon, at walang tsansa na manalo si Wong sa laban na ito dahil hindi naman talaga balak ni Sun Jun na magkaroon ng patas na laban. Balak niyang pagtulungan si Wong ng buong gang niya. Nagbabala ang sistema kay Wong na maaaring mapahamak siya dito, dahil mayroong 13 kalaban at kahit na may tiwala pa rin si Wong sa kanyang mga kapangyarihan at tinanong niya ang sistema kung ano ang tsansa niyang manalo at sa kanyang pagkagulat, sinabi ng sistema na 20% lang ang tsansa niyang manalo. Bigla ay hindi na masyadong mataas ang kumpiyansa ni Wong at napansin ito ni Sun Jun kaya lalo pa niya itong inaasar. Nagtipon si Sun Jun ng kanyang mga tauhan at lahat sila ay tumayo sa harapan ni Wong ngunit bago pa man magsimula ang laban, sinabi ni Sun Jun na bibigyan niya si Wong ng isang huling pagkakataon na humingi ng tawad at magmakaawa para sa awa. Subalit sa sinimulan ni Wong na iinsulto si Sun Jun at ang kanyang North City gang sa pagiging masyadong duwag na harapin siya ng isa-isa, sinusubukan niyang pilitin si Sun Jun na lumaban ng solo para magkaroon siya ng mas magandang tsansa na manalo. Alam ito ni Sun Jun kaso hindi niya matiis ang insulto at handa na sana siyang sumugod kay Wong ngunit bago pa man niya magawa, lumabas ang isa sa kanyang mga tauhan at sinabing siya na lang ang lalaban para kay Sun Jun. Si Kong ang pinakamalakas na mandirigma sa gang ni Sun Jun kaya sigurado ang lahat na walang tsansa si Wong laban sa kanya, maging si Wong ay hindi sigurado kung kaya niya itong talunin kaya't hiningi niya sa sistema na analisahin ang combat power ni Kang. At ito ay 10 lamang kaya hindi ito dapat maging masyadong mahirap talunin. Kinuha ni Kong ang isang basketball at handa na itong ihagis kay Wong kaso binalaan siya ng sistema kaya't nakaiwas siya sa tamang oras. Sinubukan ni Kong na suntukin si Wong ngunit siya ay umiilag at humaharang na parang propesyonal na mandirigma. Samantala balik sa klase ay nag-aalala si Yao para kay Wong dahil kakaiba ang kanyang kilos kanina at ngayon ay hindi na siya sumasagot sa kanyang telepono. Kaya nagpa siyang kumilos tungkol dito at pabalik sa gym, hindi pa rin nakakatama si Kong kay Wong at nagsisimula na siyang mapagod. Kailangan na lang ni Wong na ilagay ang huling suntok ngayon at muling sumugod si Kong dito kaso masyado pa ring mabilis para sa kanya si Wong, kaya hinawakan niya ang binti nito at mula doon at tapos na ang laban para sa kanya dahil sinuntok siya ni Wong ng elektrikong suntok at itinapon ito sa pader. Hindi makapaniwala ang ibang miyembro ng gang na talagang natalo ni Wong ito na isang walang pangalan, tinanong nila si Sun Jun kung ano ang gagawin nila at tumawa lang si Sun Jun at sumigaw na kahit natalo ni Wong si Kong, masyado pa ring marami sila para labanan niya ng sabay-sabay kaya't talo pa rin ito. Tinanong ni Wong ang sistema kung tumaas ba ang kanyang tsansa na manalo laban sa gang dahil si Kong ay wala pa ring malay,
mayroon ng isang tao na hindi niya kailangang labanan kaso ang tsansa ni Wong na manalo ay 30% pa rin, kaya maaaring nasa tunay siyang panganib ngayon. Napilitan si Wong na harapin silang lahat ng sabay-sabay at pumwesto siya at sinimulang masalag ang mga atake nila, kaso hindi niya kayang masabayan ang lahat kaya't sinipa siya mula sa likuran. Personal na tinanggap ni Wong ang sipang iyon kaya't humarap siya at sa isang sipa lang, tila binura niya ang hinaharap ng lalaking sumipa sa kanya. Itinapon niya ito sa harap ni Sun Jun at nagsimula ng mag-alala ito kaya inutusan niya ang lahat na palibutan si Wong kaagad, hindi maaaring ma-corner si Wong kaya tumalon siya sa bleachers at nagsimulang tumakbo para lumikha ng distansya sa pagitan nila. Tumalon siya pababa at nag-leg sweep sa isang lalaki pero sa proseso ay may humawak sa kanya mula sa likod, sinubukan niyang alisin ang lalaking humawak sa kanyang ngunit bago pa man niya nalaman, sinipa siya sa tiyan at bumagsak sa lupa. Masakit ang sipa na iyon ngunit hindi hahayaan ni Wong na muling mabigla sila kaya't handa siyang harapin silang lahat ng sabay, sa una ay na-overwhelm siya sa patuloy nilang pag-atake. Ngunit ngayong beses at nasalat niya ang paparating na snake attack kaya iniiwasan niya ito at hinuli ang binti ng lalaking sumipa sa kanya. Iwinasiwas niya ang lalaki at diretso itong inihagis sa mukha ni Sun Jun, sa wakas ay nagsimula ng napagtanto nito kung gaano kakilabot ang lakas ni Wong at nagsimula ng maglakad si Wong palapit kay Sun Jun, ngunit binalaan siya ng sistema na kailangan niyang magpahinga dahil halos naubos na niya ang lahat ng kanyang enerhiya. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan ay walang paraan na matatalo niya si Sun Jun sa laban kaso kahit blanko lang ito, gusto pa rin ni Wong na takutin si Sun Jun ng sapat para hindi na siya muling magdulot ng problema kay Yao. Biglang dumating ang boss ng South City Gang at narito siya para pagtawanan si Sun Jun at ang North City Gang dahil natalo sila sa isang laban kontra sa isang tao lang. Sinabi niya kay Sun Jun na kung hindi niya kayang talunin ang isang tao, wala siyang karapatang tawagin ang sarili bilang boss ng North City Gang kaya dapat na lang siyang sumuko. Naputol ni Wong ang sinasabi niya sa kalagitnaan ng pangungusap, napansin niya na mayroong umiiral ng alitan sa pagitan ng North at South City Gangs, pero wala siyang kinalaman dito kaya ayaw niyang masangkot. Gayunpaman kahit na hindi pa nakikilala ni Huan si Wong dati at walang ideya kung bakit siya nakikipaglaban kay Sun Jun, nagpa siya itong ipadala ang kanyang mga tauhan upang bugbugin si Wong na para lang patunayan ang isang punto. Binalaan siya ng sistema na wala siyang tsansang manalo sa kanila sa isang direktang laban dahil sa kanyang kasalukuyang antas ng enerhiya, kaya kailangan niyang tumakas para sa kanyang buhay at humingi si Wong ng tulong sa sistema para mag-teleport siya. Dahil mababa ang kanyang enerhiya ay kailangan niyang maghintay hanggang sa matapos ang cooldown. Patuloy siyang tumatakbo hanggang sa makarating siya sa gilid ng hagdan, natapos na ang cooldown kaya maaari na siyang mag-teleport muli at ang unang ginawa niya ay patayin ang lahat ng ilaw. Habang nagpapaligsahan ang lahat sa dilim ay nag-teleport si Wong sa likuran nila at pagkatapos tinitigan niya ito ng diretso sa mukha bago niya ito binagsak sa sahig, sinimulan niyang bugbugin ang bawat miyembro ng gang ni Huan kaya't nang bumalik ang ilaw, si Wong na lang ang natitirang nakatayo kaya lalo pang natakot si Sun Jun sa kanya ngayon. Bigla nilang narinig ang isang lalaki na sumisigaw mula sa labas ng gym at mukhang tumawag siyaw ng pulisya dahil nag-aalala siya kay Wong, sinusubukan ng mga pulis na makapasok sa nakakandadong mga pinto at hiniling ni Yao sa kanila na madaliin dahil maaaring nasa panganib ang kaibigan niya sa loob. Hindi makakalabas si Wong sa gusali ng hindi napapansin at ayaw niyang mapahamak dahil sa pakikipaglaban, kaya kailangan niyang mag-isip ng mabilis at tumingin siya kay Sun Jun at nag-teleport sa harap niya. Napaluhod si Sun Jun at nagsimulang magmakaawa para sa kapatawaran at binigyan siya nito ng magandang ideya si Wong, kaya sinabi niya na patatawarin niya si Sun Jun ngunit sa isang kondisyon lamang at nang sa wakas mabuksan ng pulisya ang pinto, nakita nila si Sun Jun na hawak si Wong sa kwelyo at nagkukunwaring sumusuntok sa kanya. Nahuli sina Sun Jun at Huan sa pagsisimula ng grupong laban sa gym kaso nakaligtas si Wong nang walang kaparusahan dahil nakumbinsi niya ang mga pulis na siya ay isang inosenteng tagapanood na nadamay lamang, pinapangako rin niya kay Sun Jun na hindi na niya muling igambala si Yao. Kaya naayos na ang problemang iyon subalit ang labanang iyon ay nagturo kay Wong na mayroon siyang mga limitasyon sa kanyang kapangyarihan kaya kailangan niyang lumakas sa lalong madaling panahon, at para gawin iyon ay kailangan niyang makahanap ng higit pang power gems. Nagpunta siya sa isang tindahan ng alahas upang maghanap at pagkatapos ni Wong napagtanto na hindi niya kayang bilhin ang mga bato dahil sa kanyang limitado na budget at ayaw niya ring magnakaw,
saglit niyang pinag-isipan ang ideya ng pagkakaroon ng sugar mama para makabili ng mga gems, ngunit hindi iyon ang gusto niya kaya nagpa siya si Wong na lumabas at maghanap ng power gems sa kalikasan. Nag-empake siya ng mga kagamitan at nagtungo sa pinakamalapit na hanay ng mga bundok upang simulan ang paghahanap ng mga gems, at nakakita nga siya ng ilan ngunit ang isang bato ay nasa ilalim ng malaking bato at ang isa ay nasa ilalim ng lawa, at ang isa pa ay nakabaon ng 15 metro sa ilalim ng lupa ay imposible para kay Wong na makakuha ng mga ito ng mag-isa. Biglang nag-alerto ang sistema ni Wong dahil natukoy nito ang isang yungib sa ilalim ng lupa na may maraming enerhiya ng Power Stone. Naintriga si Wong kaya sinubukan niyang mag-teleport papasok sa yungib, ngunit sa hindi malamang dahilan at kahit na nasa saklaw ito ay hindi siya makapasok. Ipinaliwanag ng sistema na kung ang isang lugar ay ganap na nakasara, hindi makakapasok si Wong sa pamamagitan ng teleportation at para makapasok sa yungib ay kailangan niya ng kahit 1 sentimetro ng siwang para makadaan, kaso wala siyang sapat na lakas para maghukay pababa doon. Nag-isip si Wong sandali at kung kailangan lang niyang malapit sa isang siwang sa yungib at marahil ay makakahanap siya ng isa malapit sa lawa, malamang na na-erode ng tubig ang lupa at pagkatapos ng pag-scan ay nakita niya ang isang maliit na siwang na humahantong sa yungib. Nang mateleport siya papasok sa yungib ay nadulas siya dahil hindi niya inaasahang madulas ang sahig doon, inilabas niya ang kanyang flashlight at sinimulang tingnan ang paligid ng yungib upang makita kung may makikita siya. Ngunit ang tanging nakita niya ay isang palakang nasa random na lugar. Biglang ipinaalam ng sistema kay Wong na natukoy nito ang mga power stones na nasa harapan niya lang kaso wala siyang makita kundi pader. Labis na na-frustrate si Wong pagkatapos ng lahat ng hirap na pinagdaanan niya para makarating doon, hindi pa rin niya maabot ang mga power stones kaso pagkatapos ay naramdaman niya ang hagupit ng hangin sa kanyang mukha. Napagtanto niya na kung may hangin dapat ay may butas sa kung saan, sa sandaling makita niya ang siwang at nag-teleport si Wong papasok at pagkatapos mag-teleport sa siwang, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang ganap na bagong seksyon ng yungib. Habang nagpapahinga si Wong at sinusubukang makita ang mga gems bago gumawa ng anumang aksyon, napagtanto niya na hindi siya nag-iisa sa yungib na ito at nakita niya ang mga gems na magkakasama sa kabilang panig ng yungib. Ngunit habang sinusubukan niyang alamin kung paano makakarating doon dahil nasa labas ito ng saklaw ng kanyang teleportation, palihim na lumapit sa kanya ang isang higanteng ahas. Ngunit eksaktong bago pa man siya lumunin ng ahas, nagpa siya si Wong na mag-teleport mula bato sa bato hanggang sa makarating siya sa mga gems, kaya't nag-teleport siya palayo bago pa man siya makagat ng ahas. Hindi pa rin niya napagtanto na may ahas sa tunnel na ito kaya't nagpa siyang maglakad sa natitirang bahagi ng daan habang hinihintay niyang matapos ang cooldown ng kanyang teleportation. Sa wakas ay nakalapit siya ng sapat para makilala ng sistema ang 12 iba't ibang power stones sa lugar na iyon. Labis na nasasabik si Wong ngunit mahirap para sa kanya na makarating doon dahil makitid ang mga plataporma malapit sa power stones. Hindi pa rin niya alam na sinusubukan siyang kainin ng ahas at ayaw niyang ipagsapalaran ang mahulog at mamatay, kaya nag-atubili siyang mag-teleport doon ngunit wala ng ibang paraan. Kaya bago pa makagat ng ahas at nag-teleport si Wong pababa at mahigpit na kumapit sa isang bato para sa kanyang buhay, ngayong malapit na siya sa Power Stones ay itinali ni Wong ang isang lubod sa kanyang sarili para sa kaligtasan at sinimulan niyang minahin ang mga ito, at matapos niyang makuha ang una ay labis siyang natuwa. Subalit nang subukan niyang kunin ang pangalawa ay dumulas ang kanyang kamay at aksidenteng nahulog ito sa pinakailalim ng yungib, hindi niya kayang mawala ang gem na iyon kaya't sinubukan niyang gamitin ang kanyang spatial awareness para hanapin ito. Sa kanyang matinding takot ay nadama ni Wong na may malaking bagay na malapit sa kanya at habang sinusubukan siyang kagatin ng ahas, nadulas si Wong at nahulog mula sa gilid ng haligi at buti na lang, ang lubid sa baywang ni Wong ang nagligtas sa kanya mula sa tuluyang pagkahulog. Sumisid ang ahas papunta sa kanya pero hindi siya tinamaan at ito'y nahulog sa tubig, subalit ilang sandali lamang ang lumipas ay naputol ang lubid at nahulog din si Wong sa tubig. Ngayon ay nanganganib siyang malunod kaso patuloy pa ring sinusubukan siyang kainin ng ahas. Sinubukan ni Wong na itaboy ang ahas gamit ang kanyang pala kaso walang nangyari, kaya't nahuli siya ng ahas at sinimulan siyang pigain hanggang sa halos mawalan siya ng buhay. Hiniling ni Wong sa sistema na ay teleport siya sa cube dimension pero sinabi ng sistema na hindi ito maaari habang hawak siya ng ahas. Bilang huling pagtatangka at sinaksak ni Wong ang pala sa ahas para bitawan siya nito,
binitawan nga siya ng ahas pero nawalan na ng malay si Wong dahil sa kakulangan ng hangin. Automatikong inilipat ng sistema si Wong sa Cube Dimension at nang magkamalay siya, sinabi niya sa sistema na nais niyang pagsamahin ang lahat ng gems na kanyang nakolekta. Isang opsyon ito ngunit ipinaalam ng sistema kay Wong na may mas magandang paraan. Sa ngayon ay mayroon siyang 11 elementary power gems kaso maaari itong pagsamahin sa isang advanced power gem, at ang isang advanced power gem ay magbibigay sa kanya ng mas malaking kapangyarihan. Nais ni Wong ng isang advanced power gem ngunit sinabi ng sistema na aabutin ito ng 4 na araw para magawa ang synthesis ng mga gems sa isang advanced na bato. Kaso wala silang ganoong oras kaya't sinabi ng sistema kay Wong na maaari niyang pagsamahin ang 9 sa mga gems at gamitin ang 2 sa mga ito ngayon para makakalaban siya sa ahas. Matapos ma-absorb ang 2 elementary gems, nag-teleport si Wong pabalik mula sa cube at agad siyang sinalakay muli ng ahas. Ngayon ay madali niyang naharangan ang atake nito at agad na pinatay ang ahas at bagaman, medyo nadismaya si Wong dahil masyadong madali ang laban na inaasahan niyang mas mahirap. Ngunit nagpapasalamat pa rin siya sa madaling panalo. Lumakad siya patungo sa tubig upang tingnan ang bangkay ng ahas, ngunit sa kanyang sorpresa at nakakita siya ng isa pang power gem doon at ito ay talagang maganda. May magandang ideya si Wong kung ano ang gagawin dito at samantala ay nagkita sina Sun Jun at Huan sa isang club, at tila determinado si Huan na bumawi kay Wong. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.